Si Arnel, isang binatang nag-abroad para sa mas magandang buhay, ay nagtiis ng maraming taon, nagpadala ng pera sa kanyang pamilya at nag-ipon para sa hinaharap. 10 taon na siya sa ibang bansa. Naisip niya, balang araw magkakaroon ako ng bahay, sasakyan at magandang negosyo. Makakapag-uwi ako ng masaya sa aking pamilya. Pero nang bumalik siya sa Pilipinas para magbakasyon, na-realize niya na halos wala siyang naipundar. Ang kanyang kwarto ay hindi pa rin napaayos, ang kanyang mga kaibigan ay may kanya-kanyang bahay na. Pero ang kanyang mga kinita ay halos break-even lang. Ang pinakamasakit na pangyayari ay nang magkasakit ang kanyang ina ng malala at namatay. Naubos ang kanyang ipon sa pagpapagamot sa kanyang ina kahit nasa Pilipinas siya. Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang mga gastusin sa ibang bansa. Nang kailangan niya ng tulong, hindi siya tinulungan ng mga taong kanyang tinulungan, umiiyak siya sa kanyang sarili at naisip niya, sana nag-invest ako ng mga properties nung kabataan ko. Sana hindi lang puro pag-iipon ang ginawa ko, kundi nag-aral din akong magnegosyo. Sana sinunod ko ang mga payo ng mga uncle ko na mayayaman. Dahil sa mga property nila na napapaupahan, pero hindi pa huli ang lahat. Ginawa ni Arnel ang mga sumusunod. Pag-aaral ng financial management. Nag-enroll siya sa mga online courses at workshops tungkol sa personal finance at investment. Pagbabago ng mga gawi. Nagsimula siyang mag-budget at mag-track ng kanyang mga gastos, paghahanap ng karagdagang kita. Nag-apply siya ng part-time na trabaho online, pag-aaral ng negosyo. Nagsimula siyang magbasa ng mga libro at mag-attend ng mga seminar tungkol sa pagnenegosyo. Kahit na may edad na si Arnel, nagsisimula pa lang siyang mag-invest. Nagsimula siya sa mga maliit na investment at unti-unting pinapalaki ang kanyang portfolio. Nagsimula rin siyang makipag-usap sa mga kaibigan niyang negosyante para matuto sa kanilang karanasan. Naunawaan ni Arnel na ang tunay na kayamanan ay hindi lang ang pera, mas mahalaga ang pag-i-invest sa sarili, sa mga pangarap, at sa mga bagay na magbibigay ng pangmatagalang seguridad sa kanyang kinabukasan. Huwag nating hayaang maubos ang ating buhay sa pag-iipon lamang. Mag-invest tayo sa ating mga pangarap, sa ating edukasyon at sa ating mga talento para sa ating sarili, para sa ating pamilya at para sa ating kinabukasan.